So yun, Baneteros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa atin natin. Ito na pag-uusapan na naman tayo. Ano naman ba ito? Eto, BP Sara, no? Pinasakay sa kamera. At eto, BP Fund, hindi pa rin sumasalang sa preliminary debate. BP Sara, ipinaubayan na ang pondo sa kamera. At eto, 10. Grabe naman to, sana all. Eto, 10 billion budget ng Office of the President para sa 2025 inaprubahan na ng Senado sa loob lamang ng 10 minutes. Gago! Lupit. Iba din, no? Grabe na. So, yung tipong kapag yung, diba, lagi natin sinasabi, sana all congressman, sana all ganito ganyan. Eh dito mapapasana all ka, no? Na kapag usapang Office of the Vice President ng usapan is parang pahirapan. Pero pag sinabing Office of the President budget, tangina, 10 billion, walang usap-usapan, approve agad yan. At ito ba, PRRD muling iimbitahan ng House Card Committee. Naku po. Oh, at ito, ICC maglalabas na umano ng warrant of arrest. What? Wow! Gago! Grabe naman nangyayari ngayon sa Pilipinas, guys. Hindi ko na talagang mawari. So, syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, eto, nahain na natin tong UD Punggol na to. Oo, eto, yung office of ano na to, eto, naputol to sa isang video natin na hindi ko agad pinag-usapan kasi sabi ko, hihiwalay ko sila ng reaction. So, eto, panoorin ho natin. House Bill number 10800, anak appropriating funds for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. There's a motion that we continue consideration of Sino to? Okay. the said House bill. Is there any objection? There being none, motion is approved. September 23 ang ika-6 na araw ng deliberasyon ng plenaryo ng Kamara para sa Fiscal Year 2025 General Appropriations Bill o GAP, kabilang sa nakaschedule na talakayin ang panukalang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, sa sulat ng pangalawang Pangulo kay Representative Sia Alonto Adyong, ang sponsor ng proposed budget ng Office of the Vice President o OVP, iginiit ng tanggapan ng Vice Presidente na ipinauubaya na nito ang plenary deliberation ng panukalang pondo nito sa House of Representatives. Paulit-ulit na nga namin sinasabi yan, hindi nga big deal kay BP Sara yan. No, ewan ko lang, binibig deal lang ng iba yan, pero kay BP Sara, hindi yan. Tingnan nyo, pinaubaya niya na. O, diba? Ito ang ikalawang pagkakataon na no-show si Vice President Duterte sa pagdinig ng kanyang panukalang pondo para sa susunod na taon. Una noong September 10. Kahit din ako, hindi ko kasi paulit-ulit na lang. Dito sa totoo lang, paulit-ulit na lang. Sa totoo nga, aksayado nga yun eh. Yung ginagawang hearing na yan eh. Kahit din ako BP Sara, daw dadalo dyan. Budget hearing ng House Committee on Appropriations. Ang hindi pagsipot sa House panel hearing ang naging dahilan kung kaya't inaprubahan ng komite ang rekomendasyong tapyasan ng higit kalahati ang panukalang budget ng OVP. Huwag nyo na, isagad nyo na. Gago! Awa pa kayo. At i-realign sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Ang rekomendasyong ito dadaan sa plenary deliberations. As of 4:30 p.m., hindi pa rin sumasalang sa plenaryo ng Kamara ang OVP budget proposal. Nagtatanong pa rin kami, nasaan po ang ating Vice President? Kasi kanina... Sino to? Marcelino Libanan. Gago! Kinabahan ako, kala ko yung attorney na vlogger. Kala ko tatay niya to. Libanan pala. Nagtataka din po pa daw sila. Tanga na. Naglulukuhan na lang tayo dito. Kahit, ay naku po. Schedule po kami sa 10 o'clock at walang magandang explanation
hanggang ngayon po ay hinihintay po namin sa araw na ito. Tuwang-tuwa to si Rep po kasi na-expose siya. Oo, ngayon ko lang ito nakita ha. Di marami tayo. Alam niyo, sa totoo lang, ang dami natin nakikilalang mga congressman, no? Mga representative, no? Pero sa totoo, hindi naman natin kilala itong mga ito eh. Pero ngayon, nakikilala na natin sila, no? Ano natin to ha? I-check natin to ha? Baka may mga mamahaling mga relos din to. Sana po ay magkaroon tayo ng pagkakataon talakayin ang kanyang budget. Anak ng teteng, ilang beses na absent ka po ba, Kong? Kong, tanong lang po, absent ka po ba? Ilang beses na pong tinalakay yung Kong? Ilang beses na pong tinalakay, baka absent po kayo nung mga time na yon. Grabe. Magkakataon, natalakayin. Ilang beses na nga eh. Paulit-ulit na nga lang eh. May ilang kawani naman ng OVP ang dumalo sa plenary deliberations ngayong araw. Sa September 25 ang Alam naman pala eh. Bakit kailangan lagi si BP Sara? ang pagpapasa ng Kamara sa 2025 General Appropriations Bill sa ikatlo at huling pagbasa. Samantala, kasabay ng Samantala, ito ang samantala. Wait lang ha, ito yung samantala. Samantala, kapag Office of the Vice President ang usapang pahirapan at binawasan pa. Samantala, kapag Office of the President, budget na 10 billion billion. Yung kay BP Sara, ito paunawa ko lang, papaalala ko lang po sa inyo. Yung kay BP Sara ay 1 billion. So binawasan, naging 700 something na ata, no? So ito malupit. 10 billion budget ng Office of the President para sa 2025. Inaprubahan na agad. With the 10 minutes. Gago! Grabe, ang lupit. Yung tipong sana all. Gago! Eto, play. I move that the budget of the Office of the President be deemed submitted. This briefing is now suspended. Sana all. Proposed budget of the Office of the President is now called to order. Before we begin, I'd like to acknowledge the presence of Executive Secretary Lucas Bersamin. Good morning, sir. And of course, the OP team. And for orderly procedure, we will first ask the Office of the President to present their budget, after which we will open the floor for questions, beginning, of course, with the leadership. And then in order of arrival, may I ask the Committee Secretary to please read the names of our resource persons present. Thank you, Madam Chair. Good morning, Your Honors, and to all our guests. Allow me to introduce our resource persons present in today's budget briefing. From the Office of the President, Executive Secretary Lucas P. Bersamin, Deputy Executive Secretary Annalisa G. Logan, Deputy Executive Secretary Amante A. Liberato, Deputy Executive Secretary Alexander Flores, Undersecretary Al-Azri Muhammad Sali, Assistant Executive Secretary Cynthia A. Vergara, Assistant Executive Secretary Neil Vincent Bainto, Assistant Secretary Gabriel Lorenzo Ignacio, and Executive Director Ernesto C. Torres Jr. We also have representatives from the Commission on Audit, Supervising Auditor Joey I. Bernardino, and from the DBM, Acting Director Dulu. Ay! Ano yun? Bakit may head and shoulder dyan? Gago! Ulo to, usapang budget na yan. Ba't nagkaroon ng head and shoulder dyan si Bea Alonso? Anak ng teteng naman, no? Pero grabe talaga, guys, no? Parang hindi ka makapaniwala na yung sa Office of the Vice President, sandamakmak yung humahad lang. Pero sa pag-Office of the President, walang humahad lang. Ganun ho kalupit ang nangyayari ngayon. No? Ito na, nawala na yung okay. That is all, Your Honor. Thank you. Hindi ko palang download to. Go Grace po. Thank you. May we ask now the OP to do their presentation? Should you have any? May I read an opening statement? Yes, of course. Forward na lang natin kasi wala namang kwenta sasabihin nila dito. Forward na lang natin dito ha.
Ayan, basta at least nakikita niyo. Oh, sino to? Si Jenggo ito Okay? Nasyon ng iba't ibang kagawaran ng pamahalaan. Ang lahat na ito ay nakasalalay sa responsableng pagkumpas at pagtitimo ng ating Pangulo at ng kanyang tanggapan. Madam Chair, despite the reduction in next year's post-budget, the Office of the President commits to remain steadfast in delivering its mandate to the Filipino people. In turn, it is our duty to support this commitment by approving the budget that will be the instrument for achieving our national goals. We trust in the transparent and accountable stewardship of public funds by the Office of the President. In the spirit of extending parliamentary courtesy to the head of a co-equal branch. Leche. Tamad na ako panoorin to. Ayan basta yan, nakita nyo inaprubahan po ang office, ang 10.5 billion budget ng Office of the President para sa 2025. No? Inaprubahan sa loob lamang ng 10 minutes. Napakalupit. So ito, panoorin natin, no? Itong ito na ba itong hinahanap? Ito pala yung kanina, Ito to. Ito, panoorin natin itong about dito sa muling, ito ba yun? Bayan, nasa Kongreso ang Ito, panoorin natin to, no? Ito, OBP na naman, OBP budget hearing ng camera. Rosalie, ano yung update sa House plenary debates para sa panukalang budget ng OBP? Aga, may ilang kinatawan ng Office of the Vice President na dumalo ngayong araw para sa plenary debate ng panukalang pondo ni Vice President Sara Duterte sa taong 2025. Gayunman, wala dito sa Kamara si VP Duterte at nagpadala ng liham sa sponsor ng kanyang budget na si Representative Pia Alonto Atyong upang ipaubaya na sa Kongreso ang desisyon sa panukalang budget ng kanyang tanggapan. Nakakabobo lang, no? Ito nakakabobo lang. Nung pinatawag nila si BP Sara sa hearing, pumunta si BP Sara at sinagot lahat ng katanungan nila pero ayaw nilang tanggapin. Ngayon na pinaubaya na ni BP Sara na sila na yung magdesisyon kung aaprubahan ba o hindi, kung ano bang plano ng Kamara sa Office of the Vice President budget, hinayaan na lang. Sige, sabi ni BP Sara, bahala na kayo dyan. Total, kahit naman anong paliwanag ko, ayaw nyo naman tanggapin. So, kayo na bahala dyan. Kayo na yung maghusga. Kayo na yung stick on the plant. Gago! Mag-ano na kayo. Ngayon, na ito, na pinaubayan na sa kanila, ang iniiyak naman nila ngayon, ang iniiyak nila ay bakit no show si BP Sara? Eto alam niyo kung bakit kaya ko to binabalita sa inyo. Kasi isipin niyo maigi. Pupunta dito si BP Sara. Paano yung araw na to may isa siyang lugar, may isa siyang yung tipong pupuntahan na lugar na para matulungan. 'Di ba sayang yung oras niya? Halimbawa, pag pumunta siya rito, tapos kinancel niya yung pupuntahan niyang lugar para makapagtulong siya or magampanan niya yung pagiging vice presidente niya sa bansang Pilipinas. 'Di ba? So dito, iyak tong mga to na bakit no show daw si BP Sara? Kasi ito yung talagang nangyayari. Si BP Sara, focus sa trabaho niya para makatulong sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi nga naman biro ang bumoto kay BP Sara. Kauna-unahan po yan na politiko or politika na binoto na umabot ng 32 million na katao. 32 million na Pilipino na bumoto sa kanya. Nakarapat dapat niyang pagsilbihan at karapat dapat niya ipakita kung ano yung dapat gawin ng isang politiko na binoto ng taong bayan. So ngayon ito, iyak ng iyak. Na bakit wala dito no show si BP Sara sa budget hearing? Pinaubaya niya na nga sa inyo. Nung question kayo ng question, ngayon na pinaubaya sa inyo, kino-question nyo pa rin.
Gago! Walang teting naman yan. Wala nang ano talaga eh. Wala nang tawag dito. Wala nang paglalagyan si VP Sara dito. Okay, play. Sa schedule ng Kamara ngayong araw, una dapat diringgin sa plenaryo ang OVP budget proposal. Subalit na una ng talakayin ang budget proposal ng ilang executive offices gaya ng Dangerous Drugs, Philippine Drug Enforcement Agency at iba pa. Ilan naman sinaasang tatalakayin sa plenaryo, yun ngang tinapis ang pondo ng OVP. Mula 2.037 billion pesos na 733 million. Ito mo, 2.2 billion pesos. Tinapyasan, naging 700 million na lang. Ang laki ng kaltas, ha? Oh, sandamakmak pang ano yun, sandamakmak pang paninira ang ginawa kay VP Sara. Sandamakmak pa na katanungan na wala namang kabuluhan. Samantalang yung 10 billion ng presidente na Office of the President, wala man lang nag-question at 10 minutes inaprubahan agad. So ngayon, may panibago na naman. Kaya nga paulit-ulit namin sinasabi, hindi kaming mga vlogger, hindi ang mga Duterte at hindi ang partido ng mga Duterte ang sumisira sa pangalan ng gobyerno ngayon, kundi sila mismo. Dahil dito pa lang talagang pinapakita nila sa mga Pilipino na sobrang unfair at talagang bias ho ang nangyayaring pamamalakad ng gobyerno ngayon. At talagang may kinakatakutan. Oh, ewan ko bakit. pesos ang inirekomenda ng House Committee on Appropriations na ipagkaloob sa OVP sa susunod na taon. Ang inalis na pondo ililipat naman sa assistance to individuals in crisis situations ng Department of Social Welfare and Development at medical assistance for indigent and financially incapacitated patients ng Department of Health. Samantala, aga nagsagawa naman ng kilos protesta sa labas ng Kamara ang bagong alyansang Makabayan members upang... buti naman may si, ano to, Sara, ano to, Gastadora? Nakita nyo ba yung hawak nung hinayupak na yan, oh? Tanda-tanda na, nag-rally dyan. Baka mamaya yung anak mo, nagugutuman na. Baka yung anak mo, hindi mo na naasikaso. Sara Gastadora. Anong ginaso si VP Sara? Impeach Sara Duterte. Bayan muna. Gago! Sara Duterte, isang kaibigan ng mga kurakot. Kupal ka ba? Gago! Kupal ata kayo eh. Hindi malamang mga dilawan to, mga alagad to nila Franz Castro. Tsaka ni Raul Manuel. Si VP Sara pa talagang Gastadora. Ang lupit no? Ipanawagan ang impeachment ni VP Duterte dahil sa umano'y betrayal of public trust at pagtangging sumagot ng mga tanong kaugnay ng paggamit ito ng confidential fund. Balik sa iyo, Aga. Yan nga confidential Mga tanga pala kayo Gago! Yan nga confidential Kasi papaalam niya. Hindi tanggalin nyo na yung pangalang confidential fund na yan. Eto, muling iniimbatahan ng Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa ano na namang dahilan? Gago! At yung ICC naglabas ng warrant of arrest. Ito muna, play muna natin to. Plano ng House Quadruple Committee na muling imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinasagawang investigasyon kaugnay sa extrajudicial killings. Kasunod ito ng naging pahayag ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na nagsabing isinama ang kanyang pangalan sa narcolist dahil hindi umano... Ano kaya mga susunod na kabanata dito, no? Kasi pang ilang na rin to pang ilang witness na to. Sino kaya susunod? Alam niyo ito hindi inabangan ng taong bayan kung sino, kung totoo man o hindi yung about sa yung ibinibintang nila kay PRRD. Ang inaabangan ng taong bayan dito, alam nyo kung sino tong mga kupal na to. Yung mga pag witness na di umano, ganito ganito, no? Kaya tinatanda, alam nyo, markado na kayo sa taong bayan, sa mga netizen, markado na kayo. Tandang-tanda na nila kung sino kayo. Kaya kung sakali man na makita nila kayo at hingiin nyo suporta nila, nga kayo.
Gago! niya sinuportahan ang kandidatura ni dating Pangulong Duterte noong 2026 elections. Sa isang panayam, si Dito na naman si Gago! Nandito na naman si si Damani. Si Benny Damani. Go Bishop, go. Sabi ni Congressman Benny Abante, ang co-chair ng House Quadcom, na dapat magbigay linaw ang dating Pangulo mabigyan linaw ng dating Pangulo ang mga akusasyon laban sa kanya. Wow, hindi na siya nakarelo. Gago! Nakaano na lang siya kanina. Yeah. Wala na yung blue submarine. Gago! Naka yung gold Rolex. Naka-rosaryo na lang si Bishop. Galing. Tapos yung iPhone 16 Pro Max. 15 pala, wala pa palang 16. Grabe, no? Alam nyo, ito sa sobrang gigil natin sa mga to, gustong-gusto ko na rin na dumalo si PRRD. Alam nyo kung bakit? Para masupalpal niya tong mga to. Tumabas yung tigyawat ko kay Benny, oh. Oo, yung whiteheads ko nagputukan. Hindi, ito lang yan, Kaya kaya gigil sila kay PRRD. Alam mo, gustong-gusto na talaga nilang mahawakan niya si PRRD. No, kagaya lang nung ginawa nila yan kay Pastor, Ngayon, lahat yan, kapag napapunta na nila si PRRD, tawag dito, hindi na nila papakawalan yan. Talagang susunod-sunurin na nila. Ganyan ang nakikita kong motibo dito, no? So tuloy pa natin, Benny. Sa kanya, muli namang siniguro ng mambabatas na bibigyang kortesiya ng komite si dating Pangulong Duterte. Talagang bibigyan niyo yun dahil hindi kayo mananalo dun. Gago! Ini-imagine ko lang, no, kapag sinusupalpal na to ni PRRD itong mga to. Sobrang nakakatawa talaga siguro. Kasi malamang sa malamang yung pasigaw-sigaw ni Benny, hindi niya magagawa kay PRRD yan. At malamang sa malamang, syempre, medyo magmamatapang ng konti yan. Dahil alam naman natin si PRRD may edad na, hindi katulad ni Benny na kumakambyo pa. Dumidila pa nga Aling tumanggi ito na dumalo sa pagdinig. Grabe, no? Lupet! Ito na naman, meron, no? ICC, maglabas na umano ng warrant of arrest laban kay... Posible. Bakit kasi ganito yung title nyo? Posible. So, ibig sabihin, wala pang wala pang kasiguraduhan. Kasi posible, sabi ng reporter, posible. Tsaka ito kagaya ng paulit-ulit ko sinasabi, na only in the Philippines lang talaga nyo masasaksihan na binibigyang hustisya ang pagkamatay ng mga adik. Pagkamatay ng mga tao na libo na pamilya ang sinira nila dito sa Pilipinas. Ang galing, no? Pero walang hustisya yung mga kabataan, yung mga babae, yung mga kabataan lalaki na nawawala ngayon. Alam nyo yan. I-comment nyo dyan kung hindi totoo itong sasabihin ko. Na araw-araw nyong nakikita na sandamakmak ho yung nawawalang mga kabataan ngayon na hindi malamang kung anong dahilan. Pero samantalang hindi pinapakailaman ng gobyerno yan. Hindi na pag-uusapan sa Senado yan. Hindi na pag-uusapan sa Kamara yan. Diba? Hindi na pag-uusapan sa House hearing. Wala man lang wala man lang congressman or senator na pag-usapan sana yung mga or sana ma-actionan man lang. Na sana aksyonan yung patuloy na paglaganap ng patuloy na pagdami ng pagkawala ng mga kabataan dito sa Pilipinas. Alam niyo yan. Hindi lang ako nakakaalam, pati rin kayo. Na araw-araw ho natin nakikita sa mga post ng mga magulang ng mga batang nawawala dito sa Pilipinas. Na halos sa punong-puno na nga yung Facebook ko, kakashare. Ayun lang may tutulong ko, sinishare ko.
O missing person, missing ganito, missing ganyan, o edi share ko kahit papaano, makatulong man lang sa pag-share. Pero baliwala sa gobyerno natin yun. At lalo sa mainstream media. Diba? Paulit-ulit na lang, Duterte, go, Duterte. Jesus! Gago! Wala na puro na lang ganun lahat. O eto, panoorin natin to. Ito naman, ICC. Maglalabas na umano. Yung buti, may umano. Gago! Ng warrant arrest para sa mga sangkot sa war on drug o para sa mga sangkot. Pero si PRRD yung naka-thumbnail. Mainstream media parang vlogger na din Okay, ito may napanood akong vlogger, nakalagay yun. Duterte dinukot sa bahay nila. Ibinigay na sa Amerika. Tapos alam niyo kung anong laman ng video? Yung yung sa PDP laban. Gago! Sabi ko, kaya kayo mga basher, bago nyo ko sitahin sa clickbait. Totoo hindi naman clickbait yung nasa thumbnail ko Nasa topic naman yan, tanga lang talaga kayo. Hindi nyo nagigits yung mga sinasabi ko dito. Oo. Hindi yan clickbait ha, nasa video yan. Kaya huwag kayong maghinaso dyan. Git lang kayo. Ito, panoorin natin. Posible raw ilabas ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa mga suspect sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na tumayuring abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, ilalabas ang warrant bago magtapos ang taon, kabilang ang warrant para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patapos na raw ang investigasyon ng ICC sa mga pagpatay sa kasagsagan ng kampanya laban sa iligal na droga. Isa rin sa nadidiin sa war on drugs, si Senador Bato de la Rosa na PNP chief noong panahon ng Administrasyong Duterte. Ilang mambabatas ang nanawagan sa senador na humarap sa ICC kaugnay sa mga EJK. Tangina. Talagang ito yung pinag-aaksayan nila ng panahon Nakakatuwa lang talaga dito sa Pilipinas Kung sino pa yung mga talagang naging damo, naging basura dito sa bayan, yun pa yung binibigyan ng hustisya. Pero yung mga karapat-dapat na makakamit ng hustisya sa pagkamatay ng pamilya, kapatid, nanay, or kung ano-ano pa, yun ang nawawalan or yun ang tinatanggalan ng hustisya dito sa Pilipinas. Tulad lang nito. Ito napakaganda sana talaga din pag-usapan to Yung about sa mga sa mga namamatay sa war on drugs, Dapat ang pag-usapan dito kung yung namatay na yun, kung may leader or may big boss pa ba yun. Yun dapat Kaso ang nangyayari ngayon, yung namatay na addict, drug lord, or kung ano-ano pa, nasangkot sila sa ipinagbabawal na gamot dito sa Pilipinas, sila pa yung gustong bigyan ng hustisya. Only on the Philippines yan. Grabe, Ang lupit. So, wala. Paulit-ulit na lang din naman ito. Warrant of arrest, ICC. Wala, puro ganun. Puro ICC. Si PRD, uli na yan. Gago! Si PRD, warrant of arrest. Tapos si PRRD, walang pakailan sa kanila. Dahil alam ni PRRD na tama yung ginawa niya. At talagang nasaksihan natin yun na gumanda ang Pilipinas nung mga panahon na yun. Gumanda ang Pilipinas at nawala ang mga sindikato at mga ganyang mga halangang bituka. Ewan ko ba, minsan naiirita na lang tayo pag nakapagsalita naman tayo ng pag nasusupalpal sila, sasabihin nila, papagurgur ka. Diba? Ipapagurgur ka, katulad lang nito. Ito, panoorin na rin natin to. Again to martial law. Yan ang Ito to martial law. Pero nadawit na naman dito Duterte. Lahat na lang ito yung rally ng mga ulupong panoorin natin. Ikaw na mga release na nagkilos protesta ngayong araw kasabay ng ika-52 anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Speaking of war on drugs,
at batas militar nung panahon ni Marcos Sr. Kung babasihan nyo, kung saan ba pinakamaraming naabuso na human o tinatawag na human rights, saan ba talaga lumabag? Yung batas militar ni Sr. Marcos or yung war on drugs ni PRRD? Saan ba? Alam nyo, para sa akin, yung batas militar ni Marcos Sr. Ngayon, baka sabihin ng mga basher dyan, sino mananagot dyan? Patay na si Sr. Di yung anak, sino pa ba? Gago! O yung asawa. Ganun lang yun. Yun pwede yan eh. Di ba katod nung nangyari kay Alice Go, pag alis ni Alice Go, ang dinakip yung kapatid. Palit ulo, kumbaga. Okay, panoorin natin to. Pasado alas 9 ng gigil na gigil, Gigil na gigil. Asan na yun? Nasa front line. Nyo, gigil na gigil si mamang pulis, May Fulgencio. Yan, tatabaan nyo na kasi. Yan, gigil, tigas pa nga. Gago! Gigil na gustong mamalo ng, batuta. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang harangin ng mga pulis sa Recto Avenue ang iba't ibang grupo ng rallyista na papuntang Mindiola. May Duterte pa Suot ng mga rallyista ang mga kabataan. Ito masaklap dito, Tapos yung mga magulang nito. Eto, hindi naman ho ako sa nang lalait ng trabaho dahil ako dati rin ho akong construction, dati rin din akong tendero ng isda, damit at ng mga kakanin. At nasa video ko yan, may ebidensya ako. Pero isipin nyo na lang maigi, Itong mga kabataan na to, yung mga magulang nito, kayod kalabaw, baka nga yung iba OFW pa, kayod kalabaw sa kanilang trabaho. Tapos yung anak nila, anak ng teting, andun, nagrarally. Imbis na pagtuunan ng pansin, pagtuunan ng atensyon, ng oras, yung pag-aaral dahil para masuklian yung paghihirap ng kanilang magulang, eto ang sinusukli nila ngayon. Kahit ako magulang nitong mga kabataan na to, nagtatrabaho ako, makita ko anak ko dyan, puta na, tumigil ka na lang. Gago! Kung mag-aaral, mag-rally ka na lang. Sa totoo, hindi ako magiging proud nito. Okay, tuloy. Team na damit na simbolo raw ng madilim na yugto ng bansa. Puro kabataan yan, ng martial law noong September 21, 1972. Anong connect ni Duterte dyan? 1972 si Marcos Sr. yun. Tingnan nyo, baka sabihin nyo, Jay, hindi naman sinasali si Duterte. Tingnan nyo si andito yung isang convicted. Lilitaw rito, lilitaw. Ito siya. Wow. Hindi maiwasang magkatulakan hanggang sa ilang pulis ang nasugatan. Wow, mga pulis pa, balita? Kalma po ito dun, ma'am, kasi ang dami na pong nangyari, di ko na po napansin. Bit-bit ang mga placard, iisa ang sigaw ng mga rallyista. Never again to martial law! Daan-daang pulis ang idineploy sa Recto Avenue hanggang Mindiola, kaya hindi na nakalapit ang mga rallyista. Under Marcos Jr., ito na yung pinaka ito yung kasama ni Franz Castro na sila ng bata. Yung mga kabataan nang re-recruit at convicted pero malaya. Gago! So, only in the Philippines. Isa kang convicted, malaya ka. Gago! Matindi na makapal ang flank ng pulis, mas malayo. Tama ka na, sa Turo Campo. Ilang bulatin na lang pipirma sa'yo. Hindi na nga halos maintindihan sinasabi mo. Oo, mas matanda sa'yo ng si Trillanes. Si Enrile, pero mas naiintindihan pa yung salita no. Sa Mindiola, pinapahiwatig lamang ang pagkatakot ng Malacanang. Isa sa mga nakiisa sa kilos protesta ang 85 anyos na si Satur Ocampo. Isa siyang mamamahayag na nakulong noong martial law. Isang mamahayag na nakulong sa martial law na convicted ngayon. Gago! Sa dilim, si
Marcos Jr. sa mga krimen ng tatay niya sa 14 na taon. Umabit pa. Umubo eh. Nagdeklara pag-iral ng martial law. Ito ay hindi naman po ako against dito sa pinaglalaban nila about martial law. Well, hindi ako doon hindi po ako against doon. Ang inano ko dito, bakit kailangan pa idamay ang Duterte? Bakit? Nung panahon ba ng martial law kasama ba ang Duterte noon? Gago! Yun yung tanong dyan eh. Hindi naman kasawala naman Duterte nung panahon na yun eh. Diba? Kaya dito, pakinggan mo, sasabihin niya yan. At maging yung kanyang mga human rights violations, panagutin ang dating presidenteng Duterte. Panagutin ng dating presidente Duterte. Bakit? Kasali ba sa martial law yun? Galing no. Ganyan. Yan yung ko rito, pinupuna ko dito. Yung sa martial law nyo, wala akong pakialam dyan. Mag-rally kayo. Hindi kayo na. Diba? Pero anong kinalaman ni Duterte? Lahat na lang kailangan nyo. Kailangan nandyan Duterte. Kasi hindi mo pag-uusapan, no? Halimbawa, nandyan na puro lang Marcos, martial law. Parang walang kwenta sa mga Pilipino yan eh. Hindi yan papanoorin ng mga supporters ni Duterte. Dahil nadamay dito, katulad ko ngayon, napaklik ako dito sa video na to kasi nalaman ko na pati ang Duterte gusto nyong panagutin ng nangyaring martial law nung panahon ni Marcos Sr. Diba? Ganyan sila katanga. Gago! Kaya napaklik ako. Kaya eto ngayon, bilang isang vlogger at sumusuporta sa mga Duterte, kailangan ko to reaksyonan para isupalpalin kayo. Na bakit nyo idadamay nyo sa martial law na yan? Wala naman si Duterte'ng kinalaman dyan. Sa kanyang kasalanan din, hinaharap na mga kaso sa International Criminal Court. Ang gara mo magsalita pero ikaw nga convicted ka. Dapat kung kailangan harapin ni Duterte, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kanyang mga human rights violation dapat mauna kayo ni Franz Castro. Gago! Kayo nga convicted eh. Si Tatay Digong convicted ba? Napatunayan ba ng korte, ng batas natin na si Rodrigo Roa Duterte or dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagkasala sa batas natin? Hindi. Mas mas malupit kayo dahil kayo convicted kayo. Sama, pagod ka na sa Toro Campo. Masyado ka ng pagod, tama na yan. Gago! Teta, may matanda ako dati nakausap, sabi niya, alam nyo, mga anak, mga apo, ang mga matatanda, lalo't umidad ka na ng 60 pataas, dyan na kami nagbabagong buhay. Dahil alam na namin, nakapiranggot na lang ang itatagal namin sa mundong ibabaw. Kaya hanggang ngayon dito na kami nagbabawi. Pero nagtataka ko dito sa mga to, kung kailan tumanda, tsaka naging abnormal. Gago! Abnormalan nyo, biro yung martial. Wala naman si PRRD, hindi naman yung yan. Sinama nyo dyan. Ay, naku po, sa tour. Only on the Philippines, convicted pero malaya sa labas. Gago! O yun, mga banateros, anong maikukomento nyo rito sa mga na-reactionan natin? Ang dami nating reaction ng video ngayon na mapatungkol sa OBP funds, dun sa 10 billion na inaprubahan na Office of the President budget na 10 billion na sa loob lamang ng 10 minutes inaprubahan. Ano may kukomento nyo doon? At dito sa huling-huling video na to na about dito sa dito sa pinagsasabi ni Sator Ocampo. O ano masasabi nyo dyan? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi ka updated sa ating mga video araw-araw. Siyempre, pakisama din po ang aking mga kuya, mga kapatid na Banateros brothers, sila Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, and Master Judea, Spencer Lacali, Jojo Di Guzman, Buster TBN, Brothers Traveler,
Syempre, dagdag nyo na rin Oslick Guevara, El Capitano Chris MTB, Kuya Goods, and X-Crew. Yun. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.